Well, happy Monday po at back to work na naman karamihan sa atin. And minsan ganito mindset ng karamihang bagbalik. Ano? Pag nasa church ako, like kahapon, Sabado, worship yon. Pero pag nasa office ako ngayon, trabaho to. May tanong lang po ako, what if your workplace can also be your place of worship? What if your desk can be your altar? Because worship po is not just singing, going to a specific building na simbahan. Work po, actually worship is an offering. And your work can be an offering. Sabi po sa Colosas 3:23, anuman ang iyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Sabi doon, hindi lang for human master, yung boss mo or ikaw may-ari, but you're doing it for the Lord. Number one, your work is a calling, not just a career to pursue. Somebody once said, career is what you're paid for, calling is what you're made for. Alam niyo po, before pumasok ang kasalanan sa mundo, okay, yung si Eva at Adan, God gave Adam work. Sa Genesis 2:15, nilagay po siya sa garden para trabahuhin yun, to work it and take care of it. Alam niyo po, kasi sabi ng iba, hindi, kaya nagkaroon ng pagtatrabaho at work, kasama yan sa curse. Hindi po, before pa sila binigyan ng mga karampatang curse, ay wala pa yung kasalanan. Binigyan na po ng isang maliit na garden si Adan, pagyabungin mo yan, palaguin mo yan. So, alam niyo, bawal po ang tamad. Sa totoo lang, sa Biblia, sabi, huwag pakainin ng tamad. So, work was never a curse. So, yung pong pagtatrabaho, dumating po yan, okay, even before dumating ang kasalanan. So, your job is not random. Meaning to say, may purpose po. Yung pagiging guru mo, pagiging driver, pagiging manager, pagiging nurse, pagiging OFW na nakikinig ngayon, pagiging business owner. Your work po is actually a platform. When you see work as a calling, marami pong nakaakibat ng mga characteristics yan at yan ang pag-uusapan natin for the rest of the week. Pero it's enough po ngayon na maintindihan nyo, yung assignment is holy, yung trabaho mo ngayon Monday to Friday, yung attitude nyo po ay nagre-reflect kung kanino ka ba nagtatrabaho. So your workplace actually is your mission field. Minsan inisip natin, ang mission field, pastor, yung pagpunta sa abroad, mag-share ng gospel, yeah, that's part of it. Pero ikaw na pinadala dyan sa trabaho mo, yung pong iyong characteristic na lalabas pag nape-pressure ka, yung responsibility mo, paano mong i-handle, yung pakikipasalamuha mo sa mga tao sa trabaho mo, that will reflect kung ano ba talaga ang tingin mo sa trabaho mo. Is it a burden na, kailangan lang, kolehiyo na kasi mga anak ko, kung ako lang, ayoko magtrabaho dito Pero sabi po sa Matthew 5, let your light shine before others. Your work is an opportunity for you to shine for others. Hindi pagpapasikat, kundi para mapakita ang Christ-likeness. So when you treat people with grace, with work, na merong magandang pakikitungo, nagsashine po tayo. Kaya tanong ko lang po before tayo mag-end, am I working for applause? Yung gusto mo, ikaw ang top seller, top whatever, or you're working for the Lord? Yung po bang attitude natin at work reflect Christ-likeness? Nakikita ba si Kristo the way we work sa trabaho natin? Kaya again, gusto ko lang po kayong encourage. Gaano man kahirap ang trabaho nyo ngayon? From kung kayo man ay medyo mabigat ang yung trabaho o medyo magaan, nasa upo ka lang sa desk and all, yan po ay nagre-reflect kung kanino mo ba ina-attribute yung trabaho mo. Colosas 3:23, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami na kami ay may lakas ngayon maisakatuparan ang aming trabaho, hanap buhay, negosyo, kung ano man Lord nakaatang sa amin ngayon. O maaaring may nakikinig na isang housewife na nag-aalaga ng mga anak upang maitaguyod ang pamilya, matulungan ng kanilang asawa habang nasa labasan nagtatrabaho. Ano man Lord ang ginagawa ng aming kamay, ito po'y para sa iyo. At nawa Panginoon, tulungan mo kami magkaroon ng greater sense of purpose para hindi to maging routinary, maging mechanical lang. Kailangan lang to dahil nagre-repack lang ako dito sa bodega na to, sa faktorya na to. Lord, bigyan niyo po kami ngayon ng panibagong pananaw sa trabaho na we can use this to reflect yung Christ-likeness sa amin dahil maraming tao nakatingin sa amin, mga kaopisina at mga boss namin. Salamat po sa enerhiya, sa lakas na binigay niyo sa amin ngayon upang makapagtrabaho sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.